Hello guys, good morning. Ang buhok ko. Kagigising ko lang. Today, oh my God, it's a busy day. Kauwi lang ni Mr. galing ng work. Yeah, sabi niya, why are you vlogging so early? Anyway, yeah, ito ang aming morning routine every morning. Kasi nga, di ba, um, I'm not working Monday dahil chinench yung schedule. So, it's been a long time since the last time na uh, na-experience ko yung no work sa Monday. Anyway, si Jason nagre-ready kasi papasok siya sa school. Oh yeah, today ang gagawin natin. Mag-unbox tayo para matanggal na tong mga boxes na to sa may entrada ng pintuan. Tingnan natin yung weather. Oh no. Oh, nope. No bueno. Yeah. By the way, guys, malamig pa rin. By the way, guys, kaya hindi ko pa rin ma-transfer yung mga vegetables ko kasi naghihintay pa ako ng tinatawag nilang last frost. Yeah. Mag-ano tayo? Kuha ko ng kape. Gawa ko magkape habang magkwentuhan tayo. Ano ko nga pala, like I said, yung mga gulay ko, hindi ko siya ma-transfer pa sa lupa dahil hinihintay ko pa yung tinatawag nilang last frost. Like, na-experience ko nung last time, na-excited akong itanim kasi akala ko, oh, okay na, maganda na yung weather, warm na. Yung pala, meron pang last frost. Namatay yung iba, nabansot, kasi na-frozen sila. Ganyan dito guys, kailangan matuto tayong magbasa ng weather forecast. Nakakaasar kasi yung Indiana weather talaga. Ito guys yung kape ko. Cappuccino, hindi na ako nagkakape-kape. Cappuccino na yung iniinom ko. Ganyan na ako magkape ngayon guys. Kasi ako lang yung nagkakape dito sa bahay. Nobody's drinking coffee here at the house, only me. So, ang ginagawa ko, iniinit ko na lang sa microwave yung ating kape. Hindi na ako nagkukulo-kulo sa takure. Hindi ko na yung ginagawa. Ako lang naman eh. Kape tayo. Sarap talaga ng coffee sa umaga. It's gonna be 80 degrees later. Really? Yeah. Jason, hurry up! Okay. That's your outfit for today? Bye, Jason. See ya. What time you going home? You said 9? Probably. Okay. Lord. Si Jason yung magda-drive today. Yep. Kids growing up so fast. Inom muna tayo ng coffee. Nakakatamad pa rin guys kumilos kasi nga yung weather, hindi mo hindi ka ba maganahan. Yeah. Hindi ka maganahan na magkilos-kilos kasi nga malamig. Tapos cloudy. Ayaw ko talaga ng cloudy. I don't know. Maybe because I grew up in the Philippines na palaging sunny, no?
Yan. Kasi dito sa Amerika, mas pag summer, medyo ano siya, maraming sunny. But pag papunta ka na naman ng fall, mas marami yung mga malalamig na panahon. Hindi ko alam kung ano yung lulutuin ko today. Pero ang nasa isip ko, gusto ko magluto ng pansit bihon kasi meron pa akong karne sa Frigidaire. Pero before we do that, I think I need to go unboxing. Finish ko lang tong aking coffee. Okay guys, tapos na akong uminom. Ano ba yung mga Tagalog ko noon? Tapos ko nang inumin yung aking coffee. Yay! And I decided na kumilos na. Kasi kung hindi ako kikilos, tatamarin na naman ako. Kasi nga sabi ko sa inyo, di ba, pag ganito yung weather, masaya yung mga bird, naririnig ko, ang ingay nila. Tweet, 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 sabi nila. Okay. But anyway, pag ganito yung weather, talaga nakakatamad, ang hirap kumilos. By the way, guys, pagpasensyahan nyo na ako kasi every time you're going to watch my video, my vlog, you always gonna hear the by the way, anyway. So, huwag na kayo magreklamo. Ang hirap kasi i-express yung mga word ko minsan. But anyway, if you guys notice, I always have this one. Okay, let me show you guys. Kita niyo ba? Yan. Ito yung Bluetooth siya. Kasi it saved me a lot of time. Like, halimbawa, may ginagawa ako dito, malayo ako, tapos gusto kong patayin yung camera ko, ito na lang yung gagawin ko, gaganyan ko na lang siya. Kasi it saved time and it's much convenient for me. So, if you are bloggers and you wanna buy the Bluetooth, let me show you yung itsura niya, by the way, guys. Ito siya, guys, okay? Hindi to kasama. This is mine. Nilagyan na ng camera. This is mine. Ito lang siya, guys. Ito lang siya. Isang ganito. Tapos ito, naka-attach yan dyan. So, only these parts, okay? And it come with, kung mahanap ko, yeah. There you go. And it come with paa or stand. So, bali, ang kasama lang ito, part na to, and then, natatanggal tong remote, see? Kaya kung minsan, pag nasa labas ako, if I'm doing something, dito ko ina-attach yung aking camera, and then, ito, gamit ko yung remote. Tapos, it come with this. Okay? And again, go to my description, and I will put the link. Ang uunahin natin is yung malaki. Like I always told you guys, I've been wanting to renovate my dirty kitchen. It's not really like indoor dirty kitchen kasi meron kami doong extension sa labas. So kung minsan pag nagluluto ng mga pinakbet ba, syempre 'di ba may balaw 'yun o bagong alamang or dinding ganyan. I prefer to cook it outside, lalo na pag yung mga prito-prito, para hindi naman maano yung bahay. Kasi yung style ng bahay dito guys, makulob. So, kung minsan, kapag dito lagi nagluluto sa loob ng bahay, yung damit, our clothes smell like whatever you cook inside the house. Yep, you know what I mean. Hindi katulad sa Pilipinas na open door, open air, parang ganon. Kaya, okay lang. Pero dito sa sa bahay namin dito sa States, I prepare to cook it outside kasi nga namamaho yung damit. So, halimbawa papasok ko na sa trabaho, nagluto ng egg roll. Sayang naman ako. Nagluto ng egg rolls yung asawa mo. Pagpasok mo sa trabaho, mangangamoy egg roll ka talaga. Ang tapang pa naman. So, nagawa na ako doon sa dirty kitchen ko, pero ang ginawa ni Mr. talagang dinirty niya. Talagang really dirty. Mahilig si Mr. magluto. Wow. I'm very grateful for that. But, hindi siya mahilig maglinis. Napapagod na ako. Nagsasawa na ako. Oh Kaya my. ngayon, sabi ko sa kanya,
I-renovate ko na naman ang dirty kitchen ko. Sabi ko, pag ginugyot mo na naman, patay ka sa akin. Oh my Yan ang God. cause ng divorce namin. Mag-asawa nag-divorce dahil sa dirty kitchen. O, diba? Anyway, puro anyway. Hindi ko alam kung paano ko to umpisahan, guys. Pero, i-open box ko muna siya, tapos ipakita ko sa inyo yung itsura, okay? Ito siya, guys. Ayan siya, oh. Heavy duty. Ang bala ko, binili ko siya kasi para pag nagluluto ka doon ng halimbawa ng pritong pata or any kind of deep fried, lalo na yung pagbaboy, di ba tumatalsik yung mantika nun. At least kung stainless steel siya, mas madali siyang linisin. Yeah. And then, itong isang box naman na to, kalan. So, ipakita ko sa inyo mamaya yung final product niya. Ayan guys, lumipat ako ng pwesto kasi nga, nandito yung dirty kitchen. Para pag na-assemble ko na siya, ilalagay ko na lang siya dito. Ayan. Oh my God, I can't even stand it. Let me show you guys what it looked like of my dirty kitchen. Come on, let's go outside. Okay, we're here in my dirty kitchen. Nakita niyo yung itsura? Alaga, pakita ko sa inyo more closer. Oh, ayan ang dirty kitchen ko. Hindi naman dapat yan, puro mantika yan guys. Those are all oils. Ayan o, yung mga itim-itim na yan. I know it's dirty kitchen, but I did not expect na ganyan ang ginawa niya sa dirty kitchen. Okay guys, tinurn on ko yung ilaw. Kung nakikita nyo, ayan yung ilaw. And I have one of the light there. So anyway, I turn it on para makita nyo yung mas mabuti yung itsura nung dirty kitchen. I mean, I do really appreciate that my husband like cooking, still like frying food. And number one, we call it in the Philippines, crispy pata or lechon kawali. Those are the fat belly that you deep fry it. I mean, it's really good. Yummy. But, the point is, pag pinride mo siya, ganito ang mangyayari. Did you guys see this? Yan. Tsaka yon, yung black spot. Let me turn around the camera para makita nyo guys. This. You guys see that? Yan. See how successful my husband? Those are all fat grease. Ayan. Kita nyo? So, ilalayo ko siya para makita nyo lahat. See, this is my little corner dirty kitchen. Yeah. Ang ginawa ko dito guys, what I did here, when I moved here with him, he don't have dirty kitchen. He only have the grills. And this is a hot mess. I mean, yeah. So what I did, kasi nga ayaw ko magluto sa bahay, gusto ko malinis yung kitchen ko sa loob ng bahay. Sinabi ko na kitchen ko, no? But anyway, I paint this, I power wash, and then I paint it, the floor, para malinis. And then I asked my brother-in-law to build me with this little corner para meron akong lutuan. Ito naman si Mr. Happy siya, obviously. Ito nangyari sa aking dirty kitchen. It's scary. And then I'm in the point of like, oh, bleep. I'm not gonna go cook here. You go cook. I'm done with this dirty kitchen. I will going to renovate it. And then I got the stainless steel, the one I show it to you guys. And then I don't like this burner anymore. I bought the big one. Parang Pilipinas style. Tapos, kapag dinugyot niya, i-divorce ko na yan. Oh my. Or, I'm gonna have a belt and I will whip his ass. Yeah, so yan ang big project ko. That's my big
project this year. It's not gonna be like a very shiny, but at least better than this one. So, let's go inside and assemble ang ating stainless steel na lamesa. As of now, guys, ito siya. Ang ganda niya, guys. Para ano talaga siya, very sturdy. Dalawa siya eh. Isang ganito, tapos meron siyang ganito, shelves. As you guys notice, ang boses ko medyo bumaba kasi nandun sa taas si Mr. Natutulog na. Humihilik na. Anyway, very siyang sturdy. I-assemble natin siya. Okay, updated. Hindi ako successful, guys. Anyway, ito guys, yung sa ano niya, yung shelves niya yan. Ilalagay siya doon. Pakita ko sa inyo. Nagawa ko na yung lamesa, pero ang hirap niyang gawin if I'm just by myself. I need help. Ito, ayan. Nakita niyo ba? So, yung shelves na yan, dyan siya ilalagay. But anyway, guys. Tapos, ayoko mag-ingay kasi nga si Mr. natutulog. Ayoko masigawan. So, ilagay ko na siya dyan. Tapos, buksan naman natin yung kalan. Ayan. Lumabas na yung araw, guys. Tignan natin yung araw. Tignan natin yung araw. Oh, wow. It's nice and sunny now. It's nice and sunny. Nakakatamad na tuloy pumasok sa trabaho. Anyway, buksan ko naman yung yung kalan. Then, pakita ko sa inyo mamaya yung itsura niya. Okay guys, updated. Ito na siya guys, kalan. Ayan na siya guys. 2 burner siya. Pwede siyang ganyan or pwede rin siyang may paa. So, there's 2 options. But anyway, I have to open it kasi kung hindi ko ito uumpisahan, hindi siya ma-finish. Hindi siya the job get done. Hindi ganon. Kaya kailangan ko talagang ipursige. Because if I'm not gonna do it, my husband not gonna do it. So I have to push him. I know magko-comment siya. I know the fact na magbibit siya because that's his personality. But anyway, ganyan siya. So hopefully everything works. I know magko-comment na naman yun mamaya. Pero ngayon, time check tayo is 10:20. Tinanggal ko lang siya sa box para makita ko yung itsura niya, yung outcome niya. Tapos magka-cut na tayo ng meat kasi it's getting late. It's so nice outside now, guys. It's so warm now. Yeah, hindi na siya chill. Ang ganda na, ang sarap na sa pakiramdam. Lumabas na yung araw. Yung mga ibon ng saya-saya nila. It's getting late. I'm getting hungry. Kaya magka-cut na tayo ng baboy kasi meron akong baboy sa bahay. So, sorry guys. Yan lang ang aking updated today. Ang hirap mag-assemble mag-isa. So, yep. Pasok na tayo sa loob. Magluto na tayo ng lunchtime. Ayan guys. Today magluluto tayo ng pork apritada. Yeah. Hindi ko na pinakita sa inyo yung yung pag-cut ko ng baboy. Kasi ayoko yung camera ko, yung remote ko, Bluetooth remote ko na yung kamay ko may ng baboy. But anyway, konti lang yung lulutuin ko. Ito lang siya guys. Siguro 1.5 kilo. I'm not sure. But anyway, hindi ako magluluto ng marami kasi kami lang naman. And like I always said, kapag palagi may tila, pwede siyang kainin sa trabaho. Ngayon, ganito yung ginawa ako guys. Siguro mga half kilo. So, ang ginawa ko, hinati ko siya kasi kung halimbawa gusto ko maggisa ng munggo, kung gusto kong magpansit, naka-divide na siya kasi ilalagay ko siya sa freezer. Naglilihis si Mister ng apritada. So, gagawa ako ng apritada. And then, yung bone niya, kasi meron siyang bone. Yeah, hindi ko na pinakita yung pag-bone in ba yun? Pinakuluan ko na yung bone para gamitin ko yung broth.
When I was growing up, my mom asked me to go to the palengke. Sabi ni mama, bumili ka ng 1 kilong baboy. Okay? 1 kilong baboy, ilang kami magkakapatid. Siguro 5 kami yung nasa bahay. So let's say 5 or 6, ganon. Tapos, anyway, inutusan ako ng mama ko, pumunta daw ako sa palengke. Tapos, 1 kilong baboy, ang sabi niya, liempo. I remember, liempo. Yung dito ata yun sa may pigi, may halo siyang taba. Tapos, sabi ni mama, kasi that time, libre naman, awan ko lang ngayon ha, kung libre pa rin. Palagi niya akong inuutusan humingi ng dugo, pork blood. Tapos, bibili ako ng, pabibilihin niya ako ng sinigang mix, kangkong, pangsigang. So, kung nagigets niyo yung ingredient ko, alam niyo na ang ibig sabihin nun. So, yung kalahating kilo, gagawin niya yung pang dinuguan. Kasi libre naman yung pork blood. Tapos yung kalahating kilo, gagawin niyang sinigang. Kasi ang sinigang, marami kang mailalagay na sabaw. Konti lang yung baboy mo, pero yung broth, yung sabaw, solid na para sa pangmaramihang anak or pamilya. O, diba? That's my story again. Sana wag kayong magsawa na manood ng aking vlog kasi palagi ko sinashare sa inyo guys yung aking story growing up. But anyway, ito lang yan lulutuin ko ngayon. Magluluto tayo ng apritada. And I'm just gonna use half each para maganda at may kulay. Of course, garlic. And then, onion. Yung tomato sauce ko, kukunin ko pa sa pantry. Ngayon, yung kalahati nito, kasi kalahati lang yung kukunin ko sa kanya, hindi siya matatapon syempre. Meron dun sa trabaho namin, magre-retired siya this week. He's going to retire. So, lahat kami mag-pitch in. Or, kung sino man yung gustong mag-pitch in. Eh, syempre, dati-rati, nagbablog ako doon, di ba? I bring Filipino food doon sa trabaho namin, which is, I can't do that anymore. Pinagbawal lang nga. So, anyway, isa siya doon sa mahilig sa Filipino food. He's not really picky person. Ang gagawin ko, ang dadalhin ko para sa retirement niya is Filipino spaghetti. Yan. Kaya yung kalahati nito at saka yung kalahati nito, hindi siya masasayang kasi gagamitin natin siya sa spaghetti. Spaghetti pababa. But anyway, nagugutom na ako. Umpisahan na natin ang pagluto. Okay guys, na-prepared ko na yung mga kailangan ko sa aking apritada. I'm doing pork apritada. Today, meron na tayong patatas. Nahiwa ko na siya. Hindi ko na siya binlog, guys, kasi alam niyo naman how to cut down potato and carrots, di ba? Tsaka para hindi humaba yung vlog natin. So, ayan na. May carrots na ako. Tapos, meron na naman tayong onion, garlic, and bell pepper. Nagtataka kayo bakit separate yung aking garlic and then nag-aalara onion kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo gagawa tayo ng Filipino spaghetti na dadalhin natin sa work. Yeah, kasi yung katrabaho natin retired. So, pero hindi ko na rin yun iba-vlog guys kasi alam ko naman na tawag to hindi naman para sa amin. And I already had the vlog, Filipino spaghetti vlog anyway. So, meron tayo ditong Hans, tomato sauce. Meron tayong tomato paste. Bay leaf. Siyempre, bay leaf, hindi yan mawawala. At ang ating baboy, black pepper, and soy sauce. Well, ako guys, naglalagay ako ng soy sauce, konting pampalasa. And then, kuminsan naglalagay din ako ng Knorr seasoning. Kasi, I don't know guys, I love Knorr seasoning. So, i-on na natin yan. Ito guys, pinapalambot ko pa rin yung buto. Pwede ba palambutin yung buto? No, pinapakuloan ko yung buto kasi para magkaroon ako ng broth. Yan.
Para pag nagpansit ako, maybe today, maybe tomorrow, I don't know, it depends kung ano yung mararamdaman ko dahil after this one, gugutom na ako guys. After this one, kakain ako, tapos magluluto naman ako ng spaghetti sauce kasi nga dadalhin ko siya sa Miyerkules. Ako guys, pag nagluluto ako ng apritada, ang init na ng apoy. Ang init na ng apoy. Init na ng apoy. Ang init na ng apoy? Ang init na ng mantika. Anyway, ako guys, pag nagluluto ako, any kind of recipe I make, I always saute or fry the garlic before the onion. I don't know about you guys, pero yung iba, yung mga ibang mga nanay dyan or kahit dito sa Amerika, iba-iba. May inuuna nila minsan yung onion, minsan inuuna naman nila yung garlic. So, iba-ibang trip lang yan. Ayan guys, brown na yung ating garlic. So, susunod ko naman yung ating onion. Yan. Okay na yung ating garlic and onion. Ihulog naman natin yung ating pork. Yan. Tapos, like I always said, the way I do it, I always put a little bit of ingredient para ma-soak ng karne yung flavor. So, maglalagay na ako ng mga paminta, maglalagay na ako ng bay leaf, salt. Excuse me. Yeah, just a little bit para may timplada na siya ng konti. And I add a little bit of soy sauce. Just a little bit. Takpan natin. And balikan natin mamaya. Okay guys, time check tayo. Tingnan natin yung oras. Ewan ko lang makikita nyo. Ayaw ko nang tanggalin. Ayun yung oras sa ano. Anyway, it said 12:10 p.m. Nagugutom na ako. So, tingnan natin yung ating baboy. I think okay na siya guys. Ngayon, ang gagawin ko, dagdagan ko siya ng konti kasi natuyuan na siya. Konti lang. Ito na siya guys. Medyo nag-dry up na siya. Nilagyan ko siya ng konting sabaw. Lagyan ko siya ng konting sabaw. Para ilagay ko na yung ano, tawag nito. Malambot na yung baboy. Lagay ko na yung ating carrots and patatas. Ayan. Ilalagay na natin siya. See? Tama-tama, yung konting sabaw, mapapalambot niya yung ano, yung mga gulay natin. Ayan. Yung carrots, okay lang naman, kahit hindi siya lutong-luto, half cook lang. But I want my patatas. Parang kulang pa yung sabaw. Teka, dagdagan ko pa ng konti yung ano, sabaw. Kasi, once I add the tomato sauce, it's gonna be thickened anyway. So, ayan. Palalambutin natin yung patatas ng mga ilang minuto and then balikan ulit natin. Okay guys, natuyo na yung sabaw agad na nilagay ko. Natuyuan na siya agad. Haluin natin. Tignan natin yung ano, patatas. Kung medyo tender yung tender. Okay, malambot-lambot na siya. Anyway, kung nagtataka kayo bakit nilagay ko yung gulay before the tomato sauce, kasi in my experience, pag nilalagay ko na yung tomato sauce, hindi naluluto agad yung vegetables. For some reason, nagda-dry up siya agad. So, I decided na lutuin yung patatas and carrots sa sabaw muna
bago ko ilagay yung tomato sauce. Kasi siguro thicker yung yung tomato sauce. Kaya every time I do that, I always failed. Ang tagal maluto nung patatas. Ayan na siya, guys. See? Thick na siya. Nagtitik siya agad. Okay lang sa akin kahit thick na yung sabaw. Kung nakikita nyo, di ba, thick siya. Yan yung ibig kong sabihin. Kaya, pinapalambot ko muna yung mga gulay sa sabaw ng karne or sa sabaw sa tubig. O hindi ko siya pinapalambot sa sauce. Does that make sense? Yeah. Kasi nga, para sa akin, mas madali ang process if I cook the vegetable sa tubig or sa sabaw na hindi thicker. Kasi di ba yung tomato sauce, napaka-thick niya. Ayan. Papalambutin pa natin siya ng mga ilang minuto. Tikman ko muna yung lasa. Lasa ng kung tama na. Konti pa siyang salt. Lagyan natin siya ng konting salt. Konting salt yan. Maniwala kayo. Hindi kasi lalagyan ko pa naman siya ng sabaw. Tapos konti pang sugar. Hindi ko pa hindi pa na-achieve yung lasa na gusto ko. Tapos lalagyan ko ulit siya ng konting tubig. Kasi para sa akin, sour pa yung sabaw. Ayan. Tsaka para hindi masyadong thicker yung sabaw. Diba? Ang ganda na niya, guys. Oh. Ngayon, hindi na ako nagluto ng kanin kasi meron naman akong tirang kanin. So, kakainin ko na lang yung leftover na kanin. Babalikan natin siya uli ng mga ilang minuto. Wow! See? It looks so yummy. I-try natin yung patatas, kung okay na siya. Ito yung patatas. Yup, malambot na. Kain na tayo, guys. Kain po tayo. Yan. Luto na, guys. I'm hungry. Isa ko lang yung kakain ngayon. Ang init, nakita niyo ba? Muusok-usok pa. Hap. Harap. Yung patatas, yung carrots, half cook lang siya, which is okay lang naman. Gutom na ako, guys. Sarap. Tikman natin yung baboy. Ayan. Tender na yung baboy, guys. It's good. Hindi ko alam, guys, kung magluluto pa ako ng bihon. Because I think this one is enough for us for today. And I'm sure hindi naman namin ito mauubos. Pero pwede ko siyang dalhin sa trabaho. So baka bukas na lang ako magluto ng bihon. But anyway, guys, that's all for now. If you are not subscribed to my channel, don't forget to subscribe. Click the notification. And don't forget to click the bell. So every time I upload video, you will get notified. And if you want to know where I get all my products, go to my description. You can find all the product that I use in my description below. That's all for now, guys. Salamat po. Init. Patatas, sarap.